pagkatapos ko nga maluto yung hipon ay sabi ng Diyosawa ay mamaya na lang daw kami kumain. Kaya ayan, pinayos ko sa kanya muna yung foam. O maya-maya ka pa ha. Hirap kaya niyang magbalik, kaya ayan, hanggat andito pa ang Diyosawa ay pinayos ko na lang sa kanya. At habang busy pa ang Diyosawa dyan ay heto at inisikaso ko naman ang kakainin ng Junakis namin. At dahil sa is left itong anak namin, kaya ayan, ang napili na naman niyang uulamin, pero pinartinan ko lang niya ng pritong isda. Tapos na nga mag-half-pot ang asawa, pero ang anak namin ay hindi pa din tapos kumain, kaya eto at kumain na lang din kami kasi nga magsa-start na ang shift niya. Ayan, at sulit na sulit talaga ang 150 pesos na ulam namin ngayon. Kahapon pa nga yan request ng asawa na gusto niya ng hipo na ganyan na pagluto. Pero nga nakita ko yung isda sa bato, kaya yun na muna ang binili ko. Minsan lang naman kasi ako makakita ng ganong isda na medyo mura lang, kaya ayan, ginoko na yun. Kaya ayan, sa halagang 100 pesos na hipon ay sobrang busog na at craving satisfied na ang mga person. O diba, at may tira pa yan at pwede pa yan bukas. Sobrang busog pa nga kami dito, kaya ayan, nagtupi muna kami ng mga damit namin. Papasaba kami kasi kanina sa kainan, kaya ayan, ito na lang ang way namin para magpapatunaw. Ayan, at may tutorial na nalaganap dyan sa may likuran. O diba, ayan, panay kasing cellphone kanina, kaya sabi ng papa niya ay stop muna at eto, at may activity siyang gagawin, kaya ayan, tutupi muna siya for today's video. Ayan, at parang tinotopak ng kasipagan itong Junakis namin, kaya ayan, kinuntinyo niya hanggang dito sa may hanger. Ay naku, parang ang sarap ng ganitong topak ah. Ayan anak, araw-arawin mo ang ganyang topak at happy ang mama. Charot lang. Tapos nga, umalis na din ang Diyosawa para sa kanyang last shift. At hanggang dito na lang. Bye bye!